Masakit man sa akin itong gagawin ko. Masakit man at mali, kailangan ko pa rin gawin. Alang-alang sa ikatatahimik ninyo ng ating anak. Alam kong hindi mo pababayaan si Camille. Isa kang mabuting ama, Manolo. At sa pagdadalaga niya, lalo kanyang maipagmamalaki. Hindi ko siya masisisi kung dumating ang araw na matutunan niya akong kamuhian dahil sa aking ginawa. Ang tanging pakiusap ko lamang, huwag niya akong itatakwil bilang kanyang ina. Hindi ko tiyak kung darating pa ang araw na muli nating pagkikita. Pero gusto kong malaman mong wala kang naging pagkukulang sa akin bilang isang asawa. Pinasasalamatan kita sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang pagmamahal at panahong ibinigay mo sa akin, hindi ko malilimutan hanggang sa aking libingan. Patawarin mo ako, Manolo. At ihingi mo na rin ako ng tawad sa ating kaisa-isang anak. Sa pag-alis kong ito, handa na akong isugal ang pagtitiwala mo sa akin. Ano mang mahalagang dahilan ng pag-iisan ko at pag-iwan sa inyo, Diyos lamang ang nakakaalam. At humingi na rin ako ng tawad sa Kanya. Paalam, Manolo. Paalam, Camille. Lagi kayong nasa aking alaala. Lagi kayong nasa aking puso. Hindi man tayo magkita-kitang muli, ipagdadasal kong sa pagdaan ng panahon, gumaling ang sugat na aking iniwan sa inyong mag-ama. Patawarin mo ako. Nagmamahal, Karina. Do you like the design? Yeah, it's so nice. Ang ganda-ganda. Akala ko kasi simpleng pink gown lang. Yung pala ang ganda-ganda. It's really beautiful. Thanks. Wow. I decided especially for you. Gusto ko kasi ikaw maging pinakamagandang debutant sa lahat. Thank you. Thank you very much. Welcome. Oh, I really like it. Thanks. Oh, won't you fit it? Gusto ko makita kung magandang fitting sa'yo eh. Okay, I'll try it on. Magiging sa akin to? Oo, sige, sukat mo na. Excited na ako ha. Okay. Sana dugo ko na. Tayo na, Mama. Wow! Hindi ko alam to, Gusto ko, Wala kang binabanggit sa akin, ha? gusto ko kasi talaga ma-surprise kapag nabasa mo yung magazine na yun eh. Okay ba? Okay, biro mo. Ikaw ang gagawa ng wedding gown at buong entourage ng anak ni Cuenco? Isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas? Tsamba nga lang yan eh. Hindi na kasi maasikaso ni Lawrence Santiago yung bridal na isusuot niya, kaya ipinasa sa akin. Noong una nga parang walang tiwala sa akin eh. Pero nang pinadala ko yung mga designs ng bridal gowns ko, na-impress naman. Ayun, kinuha na ako. Sikat talaga, darling ko. Biro mo, naluma si Pitoy Moreno, Ben Parales, tsaka si Aureo Alonso sa'yo.
Now you're talking. Alam mo, si Camille pinagmamalaki rin sa akin na gumawa ka raw ng isang gown para sa kanya. Tapos nagbiro pa nga na yung wedding gown daw niya ay ikaw ang gagawa. Aba, sabi ko, wag siya magbibiro ng ganyan. Ayaw ko ng mga ganyang biro. At ikaw naman, pag ginawa mo yon, aawayin ko kayong dalawa. Ay, nako, nagbibiro lang naman yun si Camille. Wala pa nga siyang boyfriend eh. Eh, ikaw naman, kailan mo i-design yung wedding gown mo? Siguro mga early next year pwede na. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. I'm serious. Alam mo namang hindi pa pwede eh. Bakit hindi pwede? Manny, hindi pa naman annulled yung kasal niyo ni Karina eh. Thelma, it's been 8 years. Parang walang bisa na rin yung kasal namin. Kahit na, gusto ko pa rin makakita ng ebidensya na talagang annulled yung kasal niyo bago ako pumayag sa sinasabi mong yan. Okay, forget it. Hindi ko na babanggitin sa iyo. Hihintayin ko na lamang na ikaw ang magdesisyon. Did I offend you, Manny? I'm really sorry. Hindi naman. Naintindihan ko kung anong gusto mo mangyari. Kaya lang naiinis ako pag naririnig ko yung pangalan ni Karina. Kami ni Camille, we stopped talking about her. Lalo na ngayon, dumating ka na sa buhay namin. Sige, we'll just drop the subject and how about the Japanese dinner tonight? Kaya ako. And let's bring Camille along. Okay, ba? Talagang this calls for a celebration dahil ikaw ang gagawa ng bridal gown ni Cuenco? Siyempre. Sige, magbihisa tayo. Let's get ready. Okay. Okay. It's good. Okay? It's good. Kaya lang, napaka-fragile na ng voice mo. What have you been doing? What do you mean? Malapit na mag-break ang voice mo. I don't think so. Tita naman. Siguro you're going out often, you're drinking your hobbies. I am not. Wait. Hello? 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 Alam mo, kung ayaw mong sumagot, pwede ba ibang number na i-dial mo? Nakaka-istorbo ka eh. Okay? Hindi na naman sumagot. Alam mo talaga, ang dami-dami ng pranksters na yun sa phone. Ay, totoo yan, tita. Alam mo, 4 na beses niya tumatawag, hindi sumasagot. Ay, naku, nakakasira talaga ng mood. Uy! Sira na talaga ang mood mo? Sige na. Friday na lang natin ituloy yung session ito, okay? Okay. Take care of your voice, I'm sorry, tita. Ano ba ginagawa? Hello, pwede ba? Huwag ka na tumawag dito. Nakakainis ka na, huge jerk. Hello? Jerk. Camille? Hello, tita. Hello? Hello, Mamsi. Hala. Mamsi, I'm sorry. Akala ko kasi ikaw yung tumatawag na hindi sumasagot eh. Yeah, I'm sorry. Yeah, she's here with me. You wanna talk to her? Wait, hold on, ha? Sorry again. Wait, hold on. Thank Fancy. you. Hello? Okay. Yeah, fine. Tapos na kami. Alam mo, Thelma, ang hindi ko lang maintindihan sa'yo, kung bakit ayaw mo pang tanggapin ang offer ni Manolo sa'yo. Yun na lang naman ang kulang sa inyo, di ba? Para ba at hinihintay mo pa yung ma-black and white ang kanilang annulment. Alam mo, I really think Manny is correct. Kasi isipin mo ha, 8 taon na hindi nagpapakita sa kanila yung ex-wife niya. O anong ibig sabihin nun? Wala nang balak bumalik pa yung babaeng yun sa kanila. And for all you know, baka
Mamaya, meron ng ibang asawa yun. Hindi pa rin kasi ako ganun kakomportable nung hindi talaga ganun kaligal ang kasal namin eh. Selma naman. Eh ngayon naman, illegal pa rin yung pagsasama ninyo eh. Eh di ganun din yung sinabi mo. Inaamin ko naman eh. Na hindi pa rin ako matatawag na tunay na asawa ni Manny ngayon. As far as our relationship is concerned, mistress pa rin ang tawag sa akin. Ay, pwede ba ha? Mukhang hang ganyan. You're sounding too mushy na eh. Hindi bagay sa'yo. Basta, basta kung ikaw, si Manny at si Camille ay masaya, walang problema. Magkakasundo naman kayo, di ba? So, go and marry him. Ganun kadali lang yun. Ewan ko ba, Mel? Hindi ko maintindihan itong nararamdaman ko. Para bang kinakabahan ako na one of these days, maaaring bumalik pa rin yung unang asawa ni Manny. Ma'am! Ma'am! Ma'am, naiwan niyo po yung envelope niyo. Ay, naku! Naku, salamat ha. Hindi ko na malayan. Naiwanan ko pala ito. Nagkataon lang po ako nagligpit ng tray niyo. Buti lang po hindi pa kayo nakakalayo. Ay, naku, iho. Salamat ha. Oh, ito, para Ay, sa'yo. hindi po. Para Hindi, sa'yo. okay lang po yun. Okay Naku, lang po yun. iho, hindi mo alam. Napaka-importante ng laman nito. Hindi, okay lang po Sige yun. na, para sa'yo nito. Hindi, okay lang po. Ayos na po ako. Sige na. Iho? Ay, ano nangyayari sa'yo? Naku! Ano nangyayari sa'yo? Minsan lang po akong sumpungin ng ganon. Nakakahiya nga ho eh. Natsyempohan pa akong kayo kaharap ko. Naku, ninervyos ako sa'yo kanina. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Mabuti na lang, may dumaang taxi at tinulungan ako ng driver na madala ka kaagad sa klinik. Siguro nag-aalala na yung mga kasama ko sa burger joint. Kasi alam nila, hinabol ko lang po yung envelope tapos di na po ako bumalik. Teka, may sakit ka ba sa puso? Meron nga po. Pero pasumpong-sumpong lang. May hilo, tapos mawawala din ho. Babalik din ho ako sa dati. Maraming salamat nga po pala uli. Ako nga po pala si Julian. Karina ang pangalan ko. Alam ko magkikita pa tayo uli. Babalik ako sa burger joint ninyo. Ma'am Karina, anong oras na po? Magpa 5:30 na. Mga 3 o'clock nung himatayin ka. Nako, sige po, ma'am. Maraming salamat po kasi po may nag-aantay po sa akin eh. Sige po, thank you po uli. Hi. Mukhang wala pa sundo mo ah. Ako na mag-atid sa'yo. Wag na, thank you. Darating na rin yun. Punuan ng bus ngayon eh. Malamang sumabit pa yun. Eh, hindi naman pwede mag-taxi yun. Alam mo na. Nangangasar ka ba, Eddie? Alam mo, maski maghintay ako na magdamag dito, hindi ako sasakay dyan sa kotse mo. And can you do me a favor? Can you just leave me alone? Hello? Yes? Sino to? Hold your line, please. Camille. It's for you, Julian. Hello? Camille? Camille, I'm sorry. Dumating ako doon pero wala ka na eh. 2 hours and 30 minutes ako naghintay sa'yo, to be exact.
May problema kami sa burger joint eh. Hindi kami kagad pinawi ng manager namin. I'm sorry, please. Ayoko lang kasing pinaghihintay ako eh. Mukha tuloy akong tanga doon. Hindi na mauulit, promise. Sige na, sorry na. Okay. You're forgiven. Ruel, linis yung buti sa sasakyan, ha? Yes, sir. May lakad pa tayo mamayang gabi. Yes, sir. Okay? Hi! How are you? Oh, how's your day? Very good. Successful. That's nice. Ganda naman ito. Gusto ko na sana sabihin sa'yo eh. Kaya lang, nagdalawang isip ako, Karina. Sana, sinabi mo na sa akin noong unang araw na dumating ako. Sana hindi na ako umasa pa. Dahil ang akala ko, gusto mo lang makita ang anak mo. Kasal na ba sila? Matagal na ba silang nagsasama? Wala akong masasagot sa tanong mo. Magmula nang magkalayo kayo ni Manolo, hindi ako magkalakas ng loob na magpakita sa kanya. Nag-aalala ako na baka tanungin niya ako tungkol sa kinaroroonan mo. Mukhang masayang-masaya si Manolo sa kanya. Ayoko naman masira ang pagsasama nila nang dahil sa akin. Karina, bakit hindi ka makipagkita kay Manolo? At pag-usapan yung tungkol sa... Hindi ko alam kung anong nararamdaman ni Manolo para sa akin. Ang maliwanag sa akin galit pa siya hanggang ngayon dahil sa ginawa kong paglayo. Alam mo, ang gusto ko lang naman mangyari, makita ko. At sana, mayakap ko man lang ang anak ko. Para sa akin ngayon, siya na lang ang pinaka-importanteng tao. At, total, nakalimutan na ako ni Manolo. Kinalimutan na niya ako. Hey, come on, Thelma. Ano ba? Huwag ka naman ma-depress niyang kaagad, ano? Marami pang paraan. Mel, ano bang paraan? Ako na lang may diferensya. May abnormality sa matris ko. Which means kahit kailan hindi ko mabibigyan ng anak si Manolo. O edi, subukan ninyo mag-artificial insemination o di kaya fertility pills. Mel, hindi mo bang ibig sabihin ng abnormality sa matris? Ibig sabihin, kay artificial insemination o fertility pills pa,
hindi ako pwedeng magkaroon ng baby. Hindi kaya ng katawan ko magdala ng baby, hindi siya mabubuhay sa loob ko. Naintindihan mo? Okay, sige. Tama na, alright? Huwag na natin pag-usapan. Okay? Basta, hihingi pa rin tayo ng second opinion. Kasi, who knows? Baka mali yung sinabi ng gynecologist. Marami namang doktor na nagkakamali ngayon, di ba? Hi! Andyan ka na pala. Sorry, I'm late. Ano nangyari sa t-shirt mo? Si Eddie eh. Wala namang magawang magaling eh. Telma, how long has she been going out with this guy? Itong nakilala niya sa hamburger joint. Ano ba yan? Ano ba yan? Nobyo na ba niya yan o kaibigan lang? Ewan ko. Oh, akala ko ba lahat ng sekreto ni Camille alam mo? Mabait naman si Julian eh. At mukhang disenteng kumilos. Kahit na. I don't want her to be going out with this guy. Isang lalaking walang ambisyon sa buhay. Self-supporting student si Julian. At next sem, 4th year na siya. Oh, tingnan mo ito. Ang dami mo na palang alam tungkol sa lalaking yan. Manny, mahirap naman yung makikialam pa tayo dyan kay Camille. Payaan mo na lang siya pamili kung sino gusto yung entertaining dito sa bahay. Pero, alam mo, wala pa siya 18. 18 na siya. In 2 days time, debut na niya. Huwag ka naman masyadong stricta sa kanya. Malaki na yan si Camille. May pag-iisip na yan. My God. Why don't you just relax? Maganda yung anak mo. Siyempre maraming manliligaw doon, di ba? Just relax. You'll be fine. Ma'am, kayo po pala. Kamusta po kayo? Ikaw nga kakamustahin ko eh. Kamusta yung inatake ka ba uli? Sa po ng Diyos, hindi na. Ma'am, balik po kayo sa burger joint. Inilibre ko po kayo. Naku, baka iawas pa yan sa sweldo mo. Hindi po. Hindi, nagbibiro lang ako. Papasok na talaga ako. Tama-tama naman, papalabas ka. O pumapasok ka na ba uli sa eskwela? Opo, malapit lang po dito. Alam mo, Julian, hangang-hanga ako sa mga kabataang katulad mo. Nag-aaral na, nagtatrabaho pa. Siya nga pala, bubuksan ko uli yung aking employment agency. Dati ko itong business bago ako pumunta ng Amerika. Kaya ngayon, i-revive ko. O, etong aking business card, ayan ang telephone number, dyan mo ako pwedeng tawagan. Just in case may maitutulong ako sa'yo. Salamat po. O, sige ha. Apa, ingat po kayo. Okay, thank you. Bye-bye. Naiyaya ako na ako. Sige. Hello? Camille? Julian! Papunta na ako sa hotel. I'll see you there, okay? Camille, hindi ako makakapunta doon. Ha? Bakit? Meron kaming exam sa Lunes at kailangan ko mag-review. Nangako ka sa akin na pupunta kayo, di ba? At saka wala ka namang ibanggit sa aking exams. Camille, let's go! Baka naghihintay ng mga bisita mo. Nahiya pa. Camille, may kinasa pa kayo natin Di ba to go? Yeah, I'll follow. Yeah. Okay? Thanks. Hello, Julian. Basta I'll see you there, okay? Pumunta ka.
Okay. Saan galing yan? Nakita ko po doon sa gate pero wala pong nakalagay kung kanino galing. Pero dito po yung pangalan ni Camille. Eh, tulog pa si Camille eh. Napuwet yung kagabi. Mamaya mo lang ibigay sa kanya pag nagising na. Opo. Belia. Bigay mo lang sa kanya pag nagising. Ang totoo niyan, nadaig lang ako ng hiya ko. Tsaka, na-out of place na ako pag pumunta ako dun eh. Tapos wala pa akong damit na isusuot. Para hindi lang magustuhan ng papa mo yung presence ko dun. Masira pa yung mood mo. Mas lalo naman nasira ang mood ko nung hindi ka nagpunta. Ikaw pa naman ang special guest ko. Yan kasi ang hirap sa'yo eh. Ang lakas ng inferiority complex mo. Pero kit ayos sa'yo ng papa ko, at least man lang you can prove to me na kaya mo ipaglaban yung feelings mo sa akin. Hindi mo ko naiintindihan eh. Hindi pa ito yung right time para... Ano hindi pa itong right time? Julian? Julian, ano nangyayari sa'yo? Julian? Julian, ano nangyayari sa'yo? Julian? Ano ba, Belia? Kanina pa ako may busina ng busina eh. Tagal-tagal mo ah. Ano ba ginagawa mo? Marami po akong ginagawa sa kusina eh. Si Ma'am Telma mo. Wala po, nasa siya pa po. Si Camille. Wala pa po, hindi pa po dumadating. Sige na. Manolo? Manolo? Manolo, gusto lang kitang makausap. Gusto kong humingi ng tawad. Anong ginagawa mo dito? Patay ka na! Pinatay ka na namin sa alaala! Umalis ka na. Umalis ka na, sabi! Manolo! Manolo! Sandali lang! Gusto lang kitang makausap, Manolo! Manolo! Naku, huwag ka nang bumangon. Okay na ako. Dahil lang siguro ito ng pagod. Sigurado ka bang okay ka na? Hindi ka nagalit sa akin. May problema ka ba sa office? Masama ba pakiramdam mo? I'm alright. Pagod lang siguro sa kaiisip ka rin.
Baka naman kailangan magbakasyon ka. Total, next week, bakasyon na rin ni Camille from school. Why don't we go to Hong Kong? Mamimili na rin tuloy ako ng mga materials ko para sa shop. Titingnan ko. Nagpunta nga pala ako kanina kay Dr. Alberto. Sinamahan ako ni Mel. At sabi niya sa akin, baka daw maremedyohan pa yung abnormality sa matris ko. Baka daw makuha pa sa operasyon. And, of course, there are no guarantees, pero meron daw chance. Telma, bakit ka susubok sa isang bagay na hindi naman pala sigurado? Kung makakatulong, bakit naman hindi? Bakit hindi mo lang hintayin yung... Manny, gusto ko na talaga magkaroon ng anak sa'yo eh. At gusto ko magkaroon ng kapatid si Camille. I don't think this is the right time para pag-usapan yan. Hindi mo na dapat ikononsulta sa akin yan. Kung hindi ka magbubuntis, wala tayong magagawa. We have no choice. Pinagtabuyan niya ako, Nena. Para sa kanila, patay na raw ako. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Alam ko, ako rin ang may kasalanan ng lahat ng ito. Dapat lang na matikman ko ang ganito. Pero sana, marinig ko man lamang ang kanyang pagpapatawad. Matatahimik na sana ang isip ko. Kung makilala at matanggap man lamang ako ni Camille. Hindi ko napapangarapin pa na magsama kaming muli ni Manolo. Bakit hindi mo pa kasi sabihin ang totoo? Para ano pa? Kahit sabihin ko naman sa kanya, hindi na niya yun matatanggap. Hindi na rin niya mauunawaan. Hindi niya maiintindihan ng katwiran. Para sa kanya, ako ang nang iwan. Ako ang nagpabaya sa kanilang mag-ama. Sabihin mo sa akin ang totoo. Mahal mo pa ba si Manolo? Mahal mo pa ba siya, Karina? Walang kasi mahal. Mahal na mahal. Silang dalawa ni Camille. Mamsi, nahihirapan na kami ni Julian. Bakit hindi naman kasi pwedeng pumunta dito si Julian sa bahay? At sana man lang, hindi mo lang siya pakitaan ng papa niya hindi maayos. Maaring ayaw nga ng papa mo kay Julian. Pero hindi naman siya bastos para pakitaan ka ng pagkaspangan. Siguro, talaga ayaw pala naman. Tamang tumanggap ka ng bisita o mabig ito sa bahay. Eh, kesa naman, doon kami sa labas nagkikita. Tsaka isa pa, 18 na ako. Ayaw naman siguro talaga kay Julian dahil mahirap lang sila. Patay na ang parents ni Julian at wala na niya kasama niya sa buhay.
para sa kanya, small time lang si Julian para maging boyfriend ko. Hindi ba unfair yun? Hayaan mo kakausapin ko papa mo. At kung yun ang rason niya, siguro kailangan paalalahanan ko na siya na he was once working student himself. Your father is a self-made man, kaya siya naging successful. Kaya hindi niya dapat ismulan si Julian. Don't worry. Kakausapin ko siya and one of these days, matatanggap mo ng bisita dito si Julian na hindi na kayo pareho ninenervyos pa. Talaga? Thank you, Ma'am. Si ang bait mo talaga. Sana ikaw na naging mama ko. Sana naman ko ano talagang anak ko. Eh, ano pa nga ba tayo, di ba? Di ba mamamuna rin ako? Hello? Pwede po makausap si Ma'am Karina? Si Julian Zia po? Ah, Julian! Naisip ko po, Ma'am Karina, kung pwede niyo po ako matulungan na makahanap ng trabaho. Kasi po, titigil muna po ako sa pag-aaral pansamantala. Mag-full time muna po ako sa pagtatrabaho. May hinana ko kasi ang lola eh. Tsaka may mga gamot din po siyang binibili. Bukod pa doon, may gamot din po akong dapat bilhin. Kung sakaling maihanap kita ng trabaho, pagpalagay mo sa isang planta, siyempre, hihingan kanila ng medical certificate para naman malaman nila kung anong mga limitasyon sa trabaho. May rheumatic heart disease po ako. Minsan na po nasabi ng doktor na dapat po akong operahan. Pero hindi po ako pumayag. Kasi kung oras ko na po talaga, oras ko na. Sabi nga ko nila, hindi raw tumatagal ng 30 anyos ang may ganito sakit. Ako, Iho, huwag kang magsasalita ng ganyan. Walang imposible sa Diyos. Eh, paano po, Ma'am Karina, kung maghigpit po yung planta? Pag nilahan po nilang may sakit ako sa puso, tatanggapin pa po ba nila ako? Julian, pakinggan mo mabuti itong sasabihin ko, ha? Matutulungan kita. Pero hindi sa paghahanap ng trabaho. Tutulungan kita na makatapos ka sa iyong pag-aaral. Handa akong gastusan ang lahat ng pangangailangan mo para matapos mo ang engineering course. Kumbaga sa isang foundation, ikaw ang scholar ko. Ma'am Karina, mukhang hindi po yata ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Wala naman akong pamilyang pinagkakagastusan. At saka, may sapat naman akong naipon dahil matagal naman akong nanatili sa Amerika. Kaya ngayong nagbalik na ako dito, gusto ko naman makatulong ako sa mga nangangailangan. Maraming salamat po, Ma'am Karina. Bigay po talaga kayo sa akin ng Diyos. Kilala niyo po ba siya? Yung naka-orange po. Hindi. Kaya lang parang pamilyar ang mukha niya. Baka nakakahawig lang siya ng isa sa mga nakilala ko sa Amerika. Kilala ko po siya eh. Kilala ko siya. Kaya lang po ayaw kong makita kami dito. Paano mo siya nakilala? Step mother po siya ng girlfriend ko. Pwede po bang lumabas muna po tayo? Kasi nahiya akong magkita kami at magkausap eh. Bakit? Tsaka ka lang po sa inyo paniliwanag. Mayaman po sila. Ayaw nga ho sa akin ng papa ni Camille eh. Kasi bistado niya po yung kalibre ko. Gusto po ng papa ni Camille, mayaman po. Tsaka may kotse. Kaya kami ni Camille, kontento na kami sa patagpo-tagpo. Pero po si Miss Atayde po, mabait po yon.
Nasaan ang tunay na ina ni Camille? Iniwan na po sila 8 years ago. Sabi po ng papa ni Camille, sumama daw po sa ibang lalaki. Galit ba si Camille sa mama niya? Sa tuwing mag-uusap po kami, may bitterness pa rin po siya. Galit, hindi ko rin naman po siya masisisi. Kasi 10 taon pa lang po siya, iniwan na po siya ng mama niya. Parang ako po, bata pa lang po ako, iniwan na ako ng tatay ko. Sumama sa ibang lalaki. Sumama ang loob ng nanay ko, kaya ayun ikinamatay niya. Pero po si Miss Adaide, mabait po yun. Mahal na mahal nga po ni Camille yan eh. Itinuturing na po niyang tunay na ina yun. Hi, baby. Mukhang hinihintay mo na naman ang syota mo, ah. Hindi mo kasi tinatandaan yung sinasabi ko sa'yo, eh. Hindi bagay sa'yo mag-bus. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na sa akin at ihahatid na kita. Sige na. Pwede ba, Eddie? Tigilan mo na ako. Tsaka isa pa, hindi mo naman kotse yun eh. Kotse yun ng tatay mo. Alam mo, sungit-sungit mo. Ano ba gusto mo, ha? Tawag mo nga ako! Ka dito! Tawag mo ako! Baka maparang. Pare, sabi dito, pare. Camille? Camille! Ano nangyari sa'yo? Paano ka? Ano nangyari? Nung magkamalay ako, nalaban ako sa kanila. Binuksan ko yung pintuan. Tumalon ako. Buti na lang. Sa damuhan ako bumagsak. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang makakita ako ng taxi. Inihatid ako dito. Magpa-file tayo ng charges sa Eddie yun. Attempted rape. Pagkagalitan lang na ako ni Papa eh. Anong gagawin ko? Malalaman niya kung bakit ako nandoon dahil naghihintay ako kay Julian. Napapahamak lang si Julian, Mamsi. Kaya saan mo ikaw napahamak? Huwag na, Mamsi. Please. Huwag na tayong magdemanda. Hindi na ako guguluhin ni Eddie. Basta huwag lang masabit si Julian. Mag-isip lang tayo ng ibang sasabihin kung bakit ako nagkagalos at nagkapasa. Huwag na tayong magdemanda. Please. Saan sila nagpunta? Ihahatid daw po ni Ma'am Telma si Camille sa bahay ng classmate niya sa Paranaque. Kagaling daw po nito sa doktor.
Ang bihira naman, oh. Hindi pa gumagaling yung mga gasgas ni Camille sa kakadapa niya, eh. Maglalakwat siya na naman. Sige na, doon ka na sa kusina. Sir! Sir! May naghahanap po sa inyo. Kilala niyo po raw siya. Gusto kayong makausap. Pupumilit po. Sino ba? Ayaw pong sabihin ng pangalan eh. Babae po. Sabi ko sa kanya, huwag kayong pumasok hanggat kayo nagpapakilala. Ayaw magpakilala, di mo papasukin. Opo. Manolo. Ako ma'am, bakit po pumasok? Manolo. Sige na, doon ka na sa labas. Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag ka nang babalik dito? Ikaw ang umalis sa bahay na ito. Kaya wala kang karapatang bumalik pa. At kahit kailan, huwag ka na magpapakita kay Camille. Manolo. Narito ako. Hindi para guluhin kayong mag-ama. Hindi para sirain ang katahimikan ng tahanan ito. Narito ako para humingi sa iyo ng tawad. Ginawa ko yun dahil ayokong higit na maging masakit sa inyong dalawa ni Camille ang pagkawala ko. Ginawa mo yun dahil sumama ka sa ibang lalaki. Nasikmura mong iwan ang pamilya mo. Hindi totoo yan. Hindi ako sumama sa ibang lalaki. Paano pa yung sulat na iniwan mo sa akin? Na alam mo mali ang ginawa mo? Na alam mo hindi ka patatahimikin ng konsensya mo? Anong kalokohan yan? Ha? Minsan ka na nagkamali sa akin. Hindi mo na akong kayang paikutin pang muli. Kaya mabuti pa, umalis ka na. Umalis ka na! Salamat sa pagkakita sa akin. Mama, umilite kayo? Meron ho. Yung pasahero kong babae. Bisita niyo ang anak niya. Naghihintay niya nga ho ako eh. Pagkatapos, napakinggan mo ang aking pagpapaliwanag. Pagkatapos kung marinig na pinatatawad mo na ako, aalis ako. At kailanman, hindi mo na ako makikita. Ang hiling ko lang, sana mayakap ko si Camille bago ako lumayo ng tuluyan. Manolo. Natatandaan mo noon. Nagkaroon ako ng maraming pantal sa aking katawan. Na-diagnose ng doktor yon. Cancer sa balat. Hindi ko yan sinabi sa'yo. Yan din kasi ikinamatay ng aking ama. Ang sabi ng doktor,
Hereditary daw yun. At posibleng mamana ko. At ang naging kapalaran ng aking mamang ay mangyari rin sa akin. Kitang-kita ko kung paano siya namatay. Pinandirihan siya ng lahat ng tao. Masahol pa siya sa ketungin. Punong-puno ng pantal at sugat ang kanyang buong katawan. Kimpasalin siya sa aming magkakapatid. At ayokong mangyari yun sa inyo ni Camille. Ayokong pandirihan ninyo ako. Ayokong makita ninyo akong pangit. Ayokong makita ninyo akong mabaho. Useless, helpless, and dying. Kaya nagpasya ako na lumayo. At intayin na lang ang aking kamatayan. Doon ako nagpunta sa aking kapatid sa Amerika. Doon ko hinintay ang taning na binigay sa akin ng doktor. Doon, unti-unti akong nabulok ang aking katawan. Hanggang sa magnak-nak lahat ng aking laman. Pero mabait pa rin sa akin ang Diyos. Hinahaba pa rin ang aking buhay. Sa isang healing crusade, dinala ko ng aking kapatid. Dahil sa taimtim kong paniniwala, walang imposible sa Diyos. At kaya niya akong pagalingin. Manolo, unti-unti natuyo lahat ang aking mga sugat sa katawan. Nang bumalik ako sa doktor, milagro na wala ang aking cancer. Gustong-gusto kitang tawagan o sulatan, pero nanaig sa akin ang panghihina ng loob. Gusto ko kayong balikan mag-ama, pero sari-saring takot ang gumulo sa aking isip. Hanggang sa malaman ko, huli na pala ang lahat. Wala na pala ako babalikan. May iba nang kinikilalang ina si Camille. At may iba ka na rin minamahal. Manolo, kailanman hindi kita pinagtaksilan. Paniwalaan mo sana lahat itong mga sinasabi ko. Mahal na mahal kita. Ang kasalanan ko lang sa iyo, hindi ko pinaalam sa iyo ang tunay na dahilan. Bakit ako biglang lumayo? Alam ng Diyos, mahal kita. Mahal ko si Camille. Wala pa akong ibang minamahal kundi kayo. Sa haba ng aking pagdurusa, wala akong palaging nasa isip kundi kayong dalawa. Manolo, please patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi
Ferdinand, kailanman patawarin mo ako. Walang niya. Pati girlfriend ko, tinalo mo. Hindi ako sigurado kung kilala mo ako. Pero ikaw, kilala na kita. Sinundan ko yung taxi sinasakyan mo pa uwi dito. Narinig ko lahat ng pinagtapat mo kay Manolo. Andun ako. Kahit kailan, hindi ko inagawang karapatan mo kay Manolo o Camille. Ikaw pa rin ang kanyang asawa at ina ni Camille. Karina, dumating ako sa buhay ni Manny ng napakaraming kulang na dapat punuan. Gayon din kay Camille. Sinikap kong gampanan lahat ng yun ang buong puso ko. Pero malinaw sa akin mulat sa Paul na kung ano lang ang papel ko sa buhay ng mag-ama. Napakalaking bagay ang nagawa mo sa tahanang yun. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Thelma. Pagiging magkaibigan ang laging papel ko sa buhay ni Camille kaysa sa isang ina. Dahil naniniwala akong walang mas hihigit pa sa pagmamahal isang tunay na ina sa kanyang anak. Karina, balik ka na sa kanila. Hindi. Ikaw ang bumuo ng tahanang yun. Nakamit ko na ang kapatawaran ni Manolo. Tama na yun sa akin. Thelma, wala kang kasalanan. At hindi tama na mahirapan ka at magdusa dahil sa kagagawan ko. Hindi na ako magiging inagaya mo. Kahit nga hindi ko mabibigyan ng anak si Manny. At mas lalong hindi tamang ilayo ko si Camille sa'yo at ang kinimparang akin. Bumalik ka sa kanila. Alam ko, may lugar ka pa rin sa puso ni Manny na hindi ko kaya punahan kahit kailan. Sa mata ng tao at ng Diyos, ikaw pa rin ang kanyang asawa at ina ni Camille. Huwag nating sirain yun.
Tuloy. Camille, may pag-uusapan tayo. Tungkol ho saan pa? Tungkol sa iyong ina. Belva. She belongs here, Manny. You belong to her. I can still be your friend. I can still be Camille's friend. Sa ngalan ng katahimikan at ng Diyos, let's leave it that way. Babalik na nila ang ligaya sa bahay na ito. Nakasama si Karina. Belva, thanks for everything. You're a beautiful person. And you're so beautiful inside. Hindi ka na makakalimutan ni Camille. Never. Pa, Ma, mag-merienda na kami ni Julian. Go ahead. Ina? Excuse me, pa. Sige. Ina? Nakakatawa silang pagmasda. Manolo, tutuparin ko ang pangako ko kay Julian na makakatapos siya sa kanyang pag-aaral. Alam mo, nakikita ko ang sarili ko sa kanya.
He struggles to live dahil mahal na mahal niya si Camille at ayaw niyang iwan. Alam ko, tulad ng nangyari sa akin, pagagalingin din siya ng Diyos. Karina, ipangako mo sa akin, hindi ka naalis kailanman. Hindi na. Pupunan ko lahat ng mga pagkukulang ko sa inyong mag-ama sa nalalabi ko pang panahon. Huwag mo sabihin niya. Gusto namin makasama ka ni Camille habang buhay. Habang buhay, Karina. Labi ko pang panahon. Huwag mo sabihin niya. Gusto namin makasama ka ni Camille habang buhay. Habang buhay, Karina.